Yun, blessed Sunday po mga pamuso. Yun, nagkapasalamat ako sa Lord sa privilege na makatayo ulit dito sa inyong harapan and maging preacher niyo ulit as behalf po ng Ushering Ministry. Sino po dito ang nanonood po ng NBA? Taas po ang kamay. Yung mga fan po ng NBA, yun. From 90s, Jordan era, Kobe era, ngayon Lebron era or Steph Curry era. Yung may share lang po ako sa inyo, ano. Noong 2014 po, itong team na to, isa to sa paborito kong team. Actually, ito yung bias kong team sa NBA, which is yung Golden State Warriors. Yan. Sino po ditong fan ng Golden State Warriors? Yan, Warriors fan. Yan. Alam ko si Gedji said, fan talaga ng Warriors to eh. Yan. Fan ako ng Warriors since 2015 siguro. Yan, before sila mag-champion. And itong season na to, nung 2014, merong pumasok sa kanilang coach. Nung 2014, pumasok nung summer camp nila si Coach Steve Kerr. Yan. Yan. Si Coach Steve Kerr. Si Coach Steve Kerr, nag-start siya nga noong 2014 nung summer camp sa Warriors bench. And kung kilala po natin si Steve Kerr, no, isa siya talagang shooter din. Siya nga yung highest percentage ng 3-point sa NBA. Siya po yung nag-hold ng record na yan. And kasama po siya dun sa era nila Michael Jordan. Yan. Kaya magaling din po talagang player si Steve Kerr. And dito po, makikita natin na naging coach ng Warriors si Steve Kerr. Si Steve Kerr po, pinakilala niya po yung tagline ng Warriors na strength in numbers. Yan. Sa mga Warriors fans, alam po nila tong tagline na to, yung strength in numbers. Kasi po, nakita po ni Steve Kerr, no, yung bench po ng Warriors bench po, talagang solid sila. Isipin nyo, may starting five sila, tapos yung bench players nila, talagang nagko-contribute. Yung mga role players, yung mga role nila, talagang napapanindigan. Para yung kanilang takbo, yung sistema nila, mapanatili. Kasi yung sistema nila, ano, talagang tumatakbo kay Steph, kay Klay Thompson. Doon po tumatakbo yung sistema nila. And yung buong bench po, napapanindigan yung role na yan. Ang sistema po ng Golden State Warriors na to, no, strength in numbers, ay mababasa din natin, makikita rin natin sa Bible. Mula sa Mangangaral 4, verse 9 to 12. And before po tayo mag-start, okay lang bubuhat tayong lahat para basahin po yung ating word. Yan. Basahin po natin ito lahat. 1, 2, 3. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila kapag nabuhay lang isa, kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya. Buhay. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi. Parehong mainita. Ang lubid na may 3 pilipit. Yan. Tara po, let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa araw na ito. Salamat, Lord, dahil mabuti ka sa bawat isa. And alam po namin, Lord, na tutulungan niyo kami, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Lord, sa word mo. Praying, Lord, na maisabuhay po namin to, Lord. Yung mapag-aaralan po namin, Lord, pumasok po sa aming puso, Lord, and maisabuhay po namin, Lord. Madala po namin, Lord, sa aming bahay, Lord, sa aming buhay po, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Lord, today. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, guys, ang topic po natin ngayon is strength on numbers. Yun, nakuha natin siya sa Golden State Warriors and makita din nga natin siya sa Mangangaral, chapter 4. Yun. Ano nga ba yung strength in numbers? Yan, mamaya na. Yan. Ano nga bang strength in numbers? Ang strength in numbers, guys, ano, kung ano natin siya, kung isipin natin siya, ang strength in numbers, ito yung mas malakas tayo pag mas marami. Yan. Pero linawin natin, ano, na hindi lang sa marami tayo kaya tayo malakas. Kasi minsan, di ba, halimbawa sa mga thesis, paggawa ng thesis. Di ba ang hirap kahit marami kayo, tas isa lang yung gagawa? Yan. Dapat, lahat pa rin kikilos. Yun yung strength in numbers. Dapat tayo, katulad ng Golden State Warriors, mapupunan natin yung role na kailangan natin. Yun. Kumbaga, parang sa church, mapunan natin kung ano yung role natin para maging smooth yung takbo ng lahat. Yun po. Mas malakas tayo kung isa, pero paano nga ba natin masabi na mas malakas ang magagawa natin kaysa kung mag-isa lang tayo? Yun.
Basahin natin yung number 1. Pabasa po. 1, 2, 3. Yan. Mas marami ang magagawa. Productivity. Sabi dito sa verse, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Yan. Mas marami daw po ang magagawa natin kung mas marami tayo kaysa isa lang tayo. Yan po. Mas marami tayong, kasi mas maraming kikilos, mas maraming susuporta, and mas marami po yung talagang magpupush para dito sa gawain na to. And makikita po natin yun, ang illustration po natin dito, katulad na lang po ng mga farmers. Yan. Isipin po natin, kung ang farmer, isa lang po siya. Isa lang po yung magsasaka. Isa lang yung magsasaka. Siguro yung kaya niyang tapusin na pagsasaka ng isang linggo, baka matapos siya isang taon. Kasi isipin niyo, isang napakalaking hektarya, tapos sasakahin lang ng isa. Di ba hindi po kaya yan? Talagang dapat magtulungan tayo. Yan. Mas malakas talaga pagka mas marami magagawa. Mas madali rin matatapos. Kumbaga, mas titipid din yung oras natin sa pamagitan ng mas marami tayo. Example din natin dito, syempre, yung construction. Yan, mga construction workers. Sino po dito napag-try mag-construction dito? Ako, na-try ko rin, And paborito ko, guys, yung paborito ko po yung part na pagka naghahalo, tapos nagkapasahan na ng halo. Yan. Paborito ko part yun kasi talagang makita ko yung pagkakaisa ng bawat isa. Yan, makikita natin, And minsan, sobrang bilis. Parang umabot lang minsan ng 20 minutes, 30 minutes lang yung isang buhos. Islab lang yung bubuhusan. Mabilis lang siya. And yun po yung magandang dulot pagka marami tayo. Pag marami. Nagtutulungan, napupunan natin yung role. Paano po kaya kung mag-isa lang kaya yung gagawa ng construction? Isipin natin, siya po yung maghahalo, tapos paghalo niya, bubuhatin niya, tapos ibubuhos niya. Pagbalik niya po, matigas ni halo. Matagal kasi hindi halo. Pero mas maganda po talaga na mas marami tayo. And dapat, lahat ng miyembro kumikilos. Yun. Papunan natin yung role ng bawat isa. Yung pangalawang reason po kung bakit mas malakas tayo kung mas marami is ito po. Yun. Pabasa ng lahat. 1, 2, 3. Yan. May katuwang tayo sa oras ng kabiguan. Yun. May mas malalapitan tayo. Yan, may magpupush sa atin. Ganun po. Sabi po sa verse, kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Yun. Sinasabi po rito, kapag nabuwal daw po tayo, may tatayo daw po sa atin. May tutulong sa atin. Sipin natin pag nalaglag tayo imagine po natin sa barko, ay sa bangka na lang, sa bangka. May dalawa nakasakay doon, tapos nalaglag yung isa, merong tutulong. Yan. May mag-aangat po. Ganun po yung illustration niya. And dagdag pong illustration dito, halimbawa na lang po sa mga tao, lalo na sa mga kabataan ngayon, pagka may heartbroken. Yan. Halimbawa na may heartbroken si Dave. Halimbawa si Dave, heartbroken. And dahil may mga kasama siya, hindi siya madidepress, hindi siya yung magiinom na lang ako, hindi ganoon. May tutulong sa kanya, may magpapasaya sa kanya, may tutulong sa kanya. And hindi po maiisan kagad yung kakulangan sa puso niya dahil may kasama siya. Ayun yung maganda pong parte ng mayroong kasama. And pwede rin po sa mga times na nagtitake tayo exam. Sa exam po. Lalo na kung board exam, ang hirap. Lalo na kung pressure ka sa mga tao na nakakala umaasa sa'yo, tapos mag-fail ka lang. Ganun. Nakakalungkot po siya, pero kung may kasama po tayo, merong makakatulong sa atin para makarecover kaagad tayo. May sama sa atin na kapag lumubog tayo sa part na yon, may ahon sa atin, may tutulong sa atin. Kasi nakakalungkot po, kasi minsan may mga pagkakataon na sa sobrang lungkot, dahil wala silang mapagshare nung dinadala nila, dumadating sa pagkakataon na nagpapakamatay sila. Yun po yung nakakalungkot. Kaya, mabuti talaga na may kasama tayo. May tutulong sa atin. Yan. And pangatlong reason po, na bakit kailangan natin ng kasama, is ito po. Pabasa po ng lahat. 1, 2, 3.
Yan. Encouragement po. May mag-encourage sa atin. May magkapalakas ng loob natin kapag pinanghihinaan tayo. Sabi po sa verse, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit kung saan siya kukuha ng init, kung nag-iisa siya. Yon, ito pong word na to, no, para siyang malalim na word, pero ang meaning niya po is to encourage each other. Kumbaga, painitin natin isa't isa, ignite each other po. Yon, maging kalakasan tayong bawat isa, encourage natin yung bawat isa. Yon. Lalo po kung may sa mga pagkakataon na natakot tayo, yon, nag-doubt tayo, hopeless tayo, yun po, yung mga pagkakataon na yon, sikapin po natin na palakasin yung bawat isa, encourage natin. Sipin po natin kung sa nagtitake ng exam, will pala ng Lord na mag-take ng exam yung isa, tapos papasa siya. Pero dahil natatakot siya, hindi siya makapag-take ng exam. Kaya maganda po na may tutulong sa atin. Ako po, hindi pa ako nag-take ng word exam ng CPA. Pero may mga tao po na nagpupush talaga sa akin. And yun po yung nakakatawa kasi alam ko, may susuporta. Yun po yung kailangan natin eh. Minsan sa mga buhay natin, sa buhay natin, kailangan natin ng may susuporta. Ng magpupush natin sa buhay-buhay. And praise God kasi may mga taong ganon. Lalo na sa mga nakasama natin. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng kasama na magpupush natin, tutulong sa atin, at susuporta sa atin. Kahit din sa mga times na hopeless tayo, nag-doubt tayo sa sarili natin kung tama pa ba yung ginagawa ko sa buhay. Yan. May pupush natin, may mag-encourage natin. Yun po yung pangatlong reason kung bakit kailangan natin ng mga kasama sa buhay. Ng partner. Ng mga katulong. Na hindi po natin kaya yun kung mag-isa lang tayo. Yun, ang hirap kasing encourage ang sarili, Self, kaya mo yan. Yan. Parang minsan, pag may nakita sa atin, uy, nababaliw na ata si Jomer. Yan. Yan. Mahirap po yun. Kaya mas maganda, may tutulong talaga sa atin. Talaga magpupush sa atin. Yan. Kaya sikapin po natin na makaharap tayo ng makasama natin, lalo na sa takbuhin natin sa buhay. At pang-apat po, at uling yung rason kung bakit kailangan natin ng makasama kaysa mag-isa lang tayo. Ito po. 1, 2, 3. Yun. Mas makapagtagumpay tayo sa hamon ng buhay. Yun. Ang bilis lang natin, parang nakaka 10 minutes pa lang tayo. Pero praise God, kasi ito yung verse natin. Sabi dito, kapag may kasama daw tayo, mas mapagtatagumpayan daw natin ang hamon sa buhay. Yun, may victory. Yan. Sabi sa verse, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa. Kaya sabi dito, kung mag-isa tayo, kaya nating tumakbo kahit papaano. Kaya po nating tumakbo kahit papaano. Pero, lalo na kung dalawa, ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Yun. Mas matibay tayo kung may kasama tayo, kahit mag-isa, kung imbis na mag-isa lang tayo. Yun. Example po natin dito si Senator Manny Pacquiao. Yan. Example po natin dito si Senator Manny. Si Senator Manny po, nag-start po siya as Kid Kula po. Yun po yung una niyang title po ng si Kid Kula po. And nag-start siya, talagang mahirap yung buhay nila, Senator Manny. Talagang isang kahig, isang tuka. Talagang naakon sila ng boxing lang. Yan. Si Senator Manny, yun, isa rin siya sa hinahanga natin, kasi talagang bold din siya sa faith niya sa Lord. Yan. Yun yung maganda sa kanya talaga. And sinishare niya rin yung gospel. Yan. Pero nag-start po siya sa mababa. Talagang sobrang baba nung pinag-startan niya. And kung titignan po natin, parang imposible yung napuntahan niya ngayon. Yung nasa tuktok siya ngayon. Parang imposible siyang tignan mula dati. Yung, kaya praise God sa Lord. Pero hindi niya po magagawa yun kung wala po siyang kasama. Siyempre po, makita po natin na kasama niya dyan, walang iba kundi yung bebe niya. Yan. Yung asawa niya po, si Jinky. Si Jinky Pacquiao. Sorry, panjensi yung preacher. Sorry. Yan. Siyempre po, kasama dito yung asawa niya, si Jinky Pacquiao. Isipin po natin, si Jinky, sinama si Manny from rags to riches. Yan. Nakakatawa po yung nakakilig siguro yun, May sasama sa inyo from rags to riches. Joke lang. Pero yan, ang sweet nito, ang sweet ni Jinky, sinamahan niya si Manny from rags to riches. Yung sinamahan niya
from isang kaig, isang tuka hanggang sa mayaman na talaga sila ngayon. Yan. Hindi po makakamit ni Manny yung mga kampiyonato niya kung hindi po dahil may tumulong sa kanya. Hindi po dahil kay Jinky. Yan. And last po, nakasama ni Pacquiao, syempre. Yan. Maraming kasama si Pacquiao, pero silang dalawa yung... Yan. Kilala niyo po yan? Kilala niya siya? Hindi siya si Steve Kerr. Si ano po yan? Si Coach Freddy Roach. Yan. Yan. Bata pa si Manny niya, si Kid Kula po pa siya. Yan. Yan. Si Coach Freddy po, siya po yung nag-train kay Pacquiao. Siya po yung nakakita ng potential ni Manny na talagang may pag-asa to, may future to. Siya po yung nakita ng future ni Manny. And siya po yung nag-train, nag-push kay Manny. Yun, meron po nag-encourage siya, may nag-encourage kay Manny para po makamit yung victory. And alam po natin, si Manny ngayon, isa po siyang People's Champ. Yan. He is 8th Division World Title. Siya po yung nagkaisa-isang tao na may 8th Division title sa larangan ng boxing. And ang hirap pong makamit yun. Yung Guinness World Record po yun. And grabe po, ang dami pong nagsasabi na lumalaban talaga si Manny Pacquiao sa GOAT debate. Yan, sa GOAT debate. Greatest of all time ng boxing. Ganun po yung naging resulta ni Manny. Talagang may victory. Akala mo 8th Division World title. Dahil yon sa may kasama siya. Yan. Ganun din, balikan po natin yung intro natin kanina sa Golden State Warriors. Yung Warriors po, nakakuha po sila ng champions. Sa ano po nila, sa era nila, sa kanilang dynasty, nakakamit po sila ng 4 champions. Yun. Yung tatlo doon, almost magkakasunod lang. Isang talo lang sila. Pero ito po, nangyari po to dahil sa tulungan nila. Talagang strike and numbers. Isipin natin, nung 2014-2015, unang champion nila, talagang underdog yung Warriors. Underdog sila kung tignan. Tapos, yung star player nila si Stephen Curry, talagang maraming nagda-doubt sa kanya kasi maliit siya eh. Maliit, patpatin. Tapos, wala siyang depensa. Yun yung laging tingin sa kanya. Pero, dahil sa tulong ng system nila, ng mga role players, nakamit nila ang kampyonato. Yun. Sila din yung may highest record ngayon sa NBA. Yung may 73 wins and 9 losses. Yun. Ganun kalakas yung Warriors. And ngayon, meron silang, sa dynasty nila, nakakamit sila ng 4 championships nga. Yun. Praise God, and yun po yung nakakamangha kung may kasama tayo. To apply po yung ating lesson, yan. Basahin po natin yung unang application natin. 1, 2, 3. Yan. Magkaroon po tayo ng kasama. Huwag tayong mapag-isa. Wait lang. Yan. Sabi po dun sa may verse kanina, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Yan. Sikapin natin na magkaroon tayo ng kasama. Yan. Sikapin natin na mamuhay tayo na hindi lang tayo nag-iisa. Huwag tayong maging alone lagi, gano'n. Para tayong nonchalant. Wag po gano'n. Sikapin natin na maghanap tayo ng mga kasama sa ating takbuhin sa buhay natin. Yan. Pwede po tayo maging part ng church. Yan. Maging part tayo ng church. Ang church po, lalo sa mga wala pang church, nag-church shopping pa, magkaroon po tayo ng church na makatulong sa atin, sa paglago natin. Yan. Hindi lang sa paglago kasi ang church, actually, family talaga siya. Yan. Mag-testimony lang po ako nung before po ako mag-commit sa JSOS, 2 church po yung pinagpilihan ko nun. Kasi umattend po ako Elevate sa CCF. Tapos umattend din po ang TGI sa JSOS. And si Lord po mismo yung nagbigay sa akin yung presyo na mas lalago ako sa church na to. Yan. Kaya praise God po kasi dito niya ako dinala. And mas nakita ko po yung purpose ko. Yan. Kaya maganda po maghanap tayo ng church na tutulong sa atin sa paglago. And as church po, try po natin i-practice yung talking stage. Yan. Hindi po yung talking stage na inisip natin. Yung talking stage na sisikapin po natin na kausapin yung bawat isa. Yan. Kamustahan. Halimbawa, hindi na lang kada department, kundi interdepartment na. Halimbawa, yung mga nanay, kausapin yung youth, kausapin yung mga tatay, ganon. Sikapin po natin yung ganong sistema para
mas makilala po natin yung bawat isa. Lalo na yung mga youth, mas malaman natin ito yung mga pinagdaanan ng mga magulang natin, mga nanay sa church. And mas makilala natin sila. And maging kalakasan din natin yung mga pinagdaanan nila. Ganyan din yung mga nanay, yung mga mas matatanda sa atin. Kung makausap nila yung mga youth, makikita nila yung mga struggle ngayon ng mga kabataan. Ay, hindi namin to napagdaanan dati. Ganon. Mas makilala natin. And makita natin, pwede natin mas masuportahan pa ang bawat isa sa pamagitan nun. And try din po natin yung bayanihan. Bayanihan. Alam niyo po yung bayanihan? Yung nung unang panahon, magbubuhat yung mga kalalakihan ng bahay. Ganun po. Tulungan po natin, pwede po siya maging, pwede po siya bubuhatin po natin yung burden ng bawat isa. Yan. Sikapin po natin na yung burden ng bawat isa is maging burden din natin. Yun. Kaya po kung may mga prayer request po kayo, halimbawa, sa healing, pwede nyo pong share sa church. Yun. Pwede natin i-share yung mga kabigatan natin para maging kalakasan tayo ng bawat isa. And pangalawa po, na dito, is mag-join po tayo sa mga small groups natin, sa Carplax. Yun, mag-join po tayo kasi yung sa church, kung nalalabakan tayo sa church, baka hindi ko na makausap lahat, at least sa small groups, makausap natin yung bawat isa. And sa small groups, sa Carplax natin, masubaybayan tayo ng leader natin, kung paano tayo lumalago, kung kumusta na tayo sa bahay natin, may kakamusta sa atin. Yun, may magkapaalala sa atin na kailangan nating mabuhay everyday. Yan. May tutulong sa atin. And pangatlo, magkaroon po tayo ng accountability partner. Yan. Ito po yung papalit po ito na from church, mas maliit na small group. And mas maliit po ang accountability partner. Dito po papasok yung talagang magkakaroon po tayo ng mga partners na magkapaalala sa atin, magkakaroon ng regular checkings. I-check po kung okay pa ba tayo personally. At least dito po sa accountability partner, hindi po tayo mahiya. Mahiya sa mga kasalanan natin, sa mga problema natin. May mapag-sharean talaga tayo directly. Hindi tayo maghahanap. Kasi kung buong church lang po, kung sa church lang, parang nakakahiya din. At least kung may accountability partner tayo, meron tayong mapagsasabihan talaga. Yan. Kaya po hamon po sa ating lahat na magkaroon po tayo ng accountability partner natin. Yan. Kung wala pa po kayo, isip po kayo ng pwedeng maging accountability partner nyo, yung makakatulong nyo sa paglago sa Lord, and itap nyo siya mamaya. Yan. Isip lang kayo ngayon, tapos itap nyo siya mamaya. And application number 2 po natin ay ito. 1, 2, 3. Yan. Lagi po natin tandaan na kasama natin ang Lord sa bilang. Yan. Kanina po yung topic natin, parang patungkol lang lagi sa maghanap tayo ng kapartner natin, tatakbuhan. Pero lagi po natin tandaan na kasama po natin ang Lord sa bilang. Sabi po sa verse, ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Yun. Mas matibay po tayo kung mas marami tayo and kung may kasama tayo. And isipin po natin, sa may 3 hibla na yon, maaari po natin makasama doon tayo. Pangalawa, yung kasama natin, yung accountability or mga kasama natin sa church. And pangatlo yung Lord, si Lord, syempre. Or number 1 dapat si Lord. Pero yon, dapat, lagi natin i-acknowledge yung presence ng Lord. Yun. Kasi minsan, may mga magkakaibigan, nagsisiraan lang din kung walang Lord sa kanilang buhay. Yun. Hindi matibay yun, hindi magiging matibay yun. Kaya mas matibay kung lagi natin i-acknowledge yung presence ng Lord and siya yung magkapalakas sa atin. Yun. And to conclude po, yan. Para sa ating conclusion, pabasa po ng lahat, 1, 2, 3. Dahil mas marami tayong magagawa, may katuwang tayo sa oras ng kabiguan, may magpapalakas ating loob. Yan. Praise God po. Before po tayong tumayo, maganda pong illustration dito sa part na to, si Jesus Christ mismo. Yan. Si Lord Jesus Christ is, naghanap po talaga siya ng mga partners. Yan. Actually, may inner circle pa po siya. From to disciple niya, may inner circle pa siya. Yun ay kapasama siya. Ipag-pray niyo, huwag kayong manatiling matulog. Mag-pray kayo para sa akin. Ganun.
may ganun po si Jesus Christ. May part siya na kailangan may susuporta rin. And alam nyo ba guys, tayo rin, si Lord Jesus Christ, nag-ahon siya ng mga apostles, disciples. Ganun po si Lord Jesus Christ para makasama niya. Actually, si Lord Jesus Christ, kaya niya namang mag-minister ng walang kasama. Kahit siya lang mag-isa. Kaya niya mag-minister kung gugustuhin niya. Pero si Lord Jesus Christ, binigyan niya ng pagkakataon para maipakita din sa atin kung paano ba kumikilos na may kasama. Kaya nag-ahon siya ng apostles, ng mga disipulo niya, and mga inner circle niya rin. At ang mission po nila, ang mission po nung mga inahon niyang yon is to spread the message of salvation. Yun po yung main role nila. And kung makikita po natin, yung message na yon, hindi po kasi si Lord Jesus Christ, nag-minister lang po siya sa Jerusalem. Pero, yung minister po na yon, umabot po hanggang sa atin. Yan. Ganun po umabot yung minister ng Lord. And dahil po yan sa mga partners niya, apostles, disciples, and actually, tayo rin. Mga partners din tayo ni Lord. Yan. Mga partners niya rin tayo na kikilos para sa ating mission, which is ang ibahagi ang Ebanghelyo. Yan. As church, sikapin po natin na maging kabahagi ng takbuhin ito. And maging kalakasan tayo ng bawat isa. At maging kalakasan din tayo ng mission na to. Yan. Kaya po inaanyahan ko ang lahat na tumayo. And ang band. Yan. Ngayon po, kakantayin po natin yung ating closing song, This is Your Church. Yan. Anyahan po natin lahat. Nagpasalamat po tayo sa Lord, Yan. Akit. Yan. Katay po natin yung This is Your Church. Pero before tayo mag-start ng pag-awit, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat dahil sinasamahan nyo kami, Lord. And salamat po, Lord, dahil nagbibigay po kay Lord ng mga tao, Lord God, na tutulong sa amin, Panginoon. And sasama po sa amin, Panginoon, sa takbuhin ito, Lord God. Gabay niyo po ang bawat isa, Lord God, and praying, Lord God, na talagang maging kalakasan po kami na bawat isa. In Jesus' name we pray.